Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel, Amir from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin na yung September 1 to 15. Umpisahan na natin ang ating portal ng September. Meron tayong 11 portal, pero 1 to 15 lang ang sasabihin ko muna. Saturn in Pisces in September 1, magkakaroon ng mga spiritual discipline upgrade. Ito yung magkakaroon ka ng realization sa mga sitwasyon na inavoid mo dati, yan, in-ignore mo dati, may mga sitwasyon. And also, this is the time na we need to put boundaries, ano? Siyempre, yung about dun sa realization na yon, kailangan mo makapag-deal dun. I-deal mo, bigyan mo ng solution, harapin mo. Hindi na sinasabi, para yung mga bagong darating sa'yo, papasok siya. Kailangan mo harapin yun. Halimbawa, ano ba, dati in-avoid ko na hindi ako nakapag-ipon ng pera. Dati in-avoid ko na sana pala ginawa ko to, ginawa ko yun. Yung mga ganong sitwasyon. Then, harapin mo na siya ngayon. Ibig sabihin. Halimbawa, sa relasyon mo yan, sa work mo yan, sa pera mo yan, sa stability mo yan, sa health issue mo yan, any situation. No? And then, syempre, meron tayong Mercury enter into Virgo. This is a time to think your future. Need din ng mga clarity. Ibig sabihin, when it comes to clarity, kung may mga clarity na gusto mong mahanap sa isang tao, sa isang sitwasyon, sa karelasyon, sa boss, or any situation na yan, magtanong ka para kung kailangan mo talang clarity. Or when it comes naman sa sarili mo, syempre, handuin yung tanongin mo yung sarili mo, or magkakaroon ka ng katanungan sa sarili mo, bakit ko to ginawa? Ba't ko to nagawa? Para saan? Para ano? May mga ganong sitwasyon. No? Makipag-deal ka sa mga bagay na yon. And syempre, may tayo September 6. Ano ba tong card mo? May tayo September 6. Uranus retrograde. Ito yung breakthrough day, no? Na may mga blessing na galing sa taas na matatanggap. Depende kung sa paano niya ipaibigay sa iyo yung blessing na yon. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relasyon, pwedeng sa anak, pwedeng sa someone into your life, pwedeng kung saan yan. Basta may blessing na parating na ibibigay sa iyo sa universe. Pwede, basta magtatrust ka lang sa intuition mo. So, nakita ko dito. And listen to your inner voice. No? Pwede kasi sa panaginip, sa panaginip or by the numbers, repeating numbers, 111, 222, 333, or basta into your intuition. Depende kung paano niya ibibigay at paano ka ma-enlighten doon sa bagay na yon. Ibibigay niya yung sign maybe sa iba, or actionan mo, syempre, mag-trust ka, no? Pero tayo September 7, di sa full moon, September 7, ginatawag ang full moon na ito na corn or harvest. Ibig sabihin, corn is mais, yon. Pero, 2, 4, 6. Pero kasi is, medyo mapula kasi siya, and color red kasi siya, and also, kaya almost tatawagin siya ng iba na blood moon. Kasi rin, dahil din yun sa lunar eclipse, kaya ganong blood moon, medyo nagkakaroon siya ng effect dun sa sitwasyon na yun. Sa time na ito, is pwedeng magkaroon ka ng chaos or hindi ka magkaroon ng chaos. Bakit ate? Dalawa. Kasi, dalawa ang eclipse natin. Meron tayong lunar eclipse at solar eclipse. Kaya, pwedeng kang magka-chaos or pwedeng hindi ka magka-chaos. Kaya, yung mga mga sitwasyon or tao na nakapagpapatrigger sa'yo is kinakailangan mo na lang ding iwasan, umiwas ka sa mga tao na yun hanggat maaari. Tandaan nyo pala ko sinasabi dati, di ba? If the emotions is high, intelligence is low. Nakakabobo. Kaya, kapag magiging high yung emotions mo sa mga sitwasyon o tao na nakapagpatrigger sa'yo, it will cause chaos. No? Pero, hindi ko naman sinasabi na lahat is may iwasan yung chaos. Kasi may mga chaos talaga na ibibigat kailangan mong maharapin o harapin. Kasi may mga chaos din kasi na makakabuti para sa'yo. It will cause na pwede ka mag-wake up doon, ma-enlighten ka doon, matuto ka doon. No? Pero you need to be patient. No, this time. Have faith and trust. Ang sinasabi rin dito, okay lang na umiyak. Kung gusto mo umiyak ka. Ganyan. Or kung gusto mo na ma-release yung emotions mo, pumunta ka sa dagat, sa ilog, sa pool, o kaya naman when it comes sa sarili mo, when it comes to cleansing, yung, di ba, maliligo ka, lagyan mo siya ng sea salt. Hindi siya iodized, sea salt po ang ilalagay. Yun, para magkaroon ka rin ng cleansing, mawala yung mga negativity sa katawan mo, no?
And meron tayong 9-9, September 9. Sa astrology kasi, moon in Aries ito. Pero sa numerology, o bulo lang ate, ito is 99 is a big number. Very powerful ito when it comes to a new lesson na makukuha mo this time. No? Magkakaroon mga asking for collaboration, partnership, find some balance. Makakakuha ka rin this time ng harmony or pagkakaisa, ganyan, mga balance situation. Build some time, i-build mo yung sarili mo, i-build any situation this September 9 or this month also. And then, syempre, sinasabi rin ng portal na search for someone na meron kayong same page. Also, 9-9 is a completion. Ibig sabihin ng completion, letting go something into your life, may mga dapat na tapusin, may mga dapat na ikatin the cord. Ito rin is the 9-9 is the best investment. Kung may mga ilo-launch kayo, diba? Halimbawa, gusto ko maglagay ng stock, ng stock dito sa sitwasyon na to. Gusto ko mag-invest this time. Gusto ko mag-start ng YouTube channel. Gusto ko ng TikTok, any social media, o kaya gusto ko i-expand yung business ko. Ganyan. September 9 is the best time. Kasi it will be perfect na magiging okay ang lahat. No? Yan. Basta yung cutting the cord is yung mga sitwasyon na it's not serving you na ha. Yung mga hindi nakakagood na sa'yo. And meron tayong Moon in Gemini. Integration checkpoint ito. It happened siya sa September 14 and 15. Ibig sabihin, this is the time na magkakaroon ka ng reviewing from the past situation. May mga maalala ka, ganyan. Mare-review mo yung mga nakaraan, ibig sabihin. Also, September 14 and 15 kasi nga is integration checkpoint siya. Review and refine. I-review mo and then you can refine it. And mag-going toward ka to your next chapter. So, next na yung susunod. Seek out information that will help you. Yan, may mga dapat kang alamin siya sa atin. Maghanap ka ng information na makakatulong para sa'yo, tulad ng sinabi ng portal, di ba? In any situation, no? Sabi nga, review, di ba? Review and refine. Maaaring isa ito rin doon. Or may mga sitwasyon na sisiyasatin mo, aalamin mo, magiging thirst of knowledge ka. Yan, may mga information na pwede mong iisipin mo. You're searching for something siguro. A distant friend is thinking of you. May tao na nag-iisip sa'yo. When it comes sa friends, pwede siyang kapatid mo, pwedeng magulang mo, pwedeng kung sino man siya na related sa'yo, kasi friend mo rin naman sila. Yan, may taong nag-iisip sa'yo. Spiritual love. When it comes sa spiritual love, also this sa understanding, When it comes sa spiritual love kasi, hindi lang siya sa boyfriend or girlfriend or asawa. Related siya to a family, a person who's connected sa'yo, ganyan. Ibig sabihin din is maaring may tao na purity ang kanyang heart or purity spirit ito na maaring iniisip ka at maaring nagtatanong-tanong siya, kamusta ka na, anong ginagawa mo, ganyan-ganyan. Or maybe this is you, no? Or may mga, when it comes to spiritual love din in the lily kasi is also understanding. Siguro hindi yung pagiging understanding person mo o may mga iintindihin ka this time o may mga sitwasyon na alalahanin ka this time, may mga ganong sitwasyon. Ako nakikita sa'yo. Pleasure with a close friend. Uy, dito siya, oh. Pwedeng ikaw ito or pwedeng siya sa'yo, no? Ayun, ang gaganda ng Uy, may candle ka. You will be show the way. Eto na. Di ba, sabi ko kanina, with the portal is you need to trust to your intuition. Kasi, ibibigay niya sa'yo yung tamang daan. Eto na yon, no? Ibig sabihin, you will show you the way. Dito yung enlightenment. Ibibigay niya sa'yo yung mga kinakailangan mo na informasyon. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Sa love life, sa trabaho, sa kaperahan, sa stability, sa sarili mo. No? Pwedeng managinip ka. Or makakita ka ng mga repeating numbers, or by the song, or by someone na maaaring nag-uusap kayo, tapos may nasabi siya na yun yung nasa thinking mo, yun na yun, boom na yun. Family wishes come true. Paano man yung family wishes mo na inaiisip mo, mangyayari siya. Congrats sa'yo, sa iba sa inyo. Or pwede naman yung iba sa inyo, no, mahilig kayo magpunta ng temple, o kaya yung may balon na wishing well,
Diba yung maglalagay ng mga coin? Ganyan. O yan, ang maganda ano mo ah. Ay, syempre may mga pag-uusapan na kayo when it comes to a money, property, or mana. No? Meron ding winning ha. May mga, tulad dito, family wishes come true. Diba? Ibig sabihin, may mga sitwasyon na you will achieve. No? Ang nakikita ko dito. May makikilala ka daw na stranger. Yan, may makikilala kang bagong stranger na maaaring magiging importante sa'yo. Pwedeng isa sa mga friend na to, o kaya naman pwedeng itong stranger person na to is makabibigay sa'yo, or maaaring papadala siya ng universe, ni Lord, na magbibigay sa'yo ng isang information to success something into your life. Diba? Pwede yun. Kasi walang pangit sa card mo this time. Tingnan natin ang energy mo. Kung sino man tong stranger na to. No? Uy, may something ah. Ay, ba't ito? Ano po to, universe? Energy mo. Busy ata iba sa inyo. Uy, ang ganda. Okay, ang energy mo, may isang sitwasyon sa buhay mo na nagtapos na. Kumbaga, nagkaroon ng fulfillment or completion, no? Yan, happy, yung energy mo is happy. Parang nakahinga ka. Ah, thanks God. Parang ganon. I'm free. Pwedeng ganon. Pwedeng, you're starting a new beginning into your life. Pwedeng, yun nga, may mga sitwasyon na lumaya ka, may mga sitwasyon na naibalik mo yung lakas ng loob mo, may mga sitwasyon na naging panatag o naging maganda, no? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. It's more on happy, fortunate outcome. Andito yung sitwasyon na, andito rin yung union, ano? Siguro magkakaroon ng union when it comes to a family, ka-relationship, ganyan, sa nakita ko dito. May mga, there's a person na supportive, or maybe ikaw, sinusuporta mo yung pamilya mo, or someone is supportive, or andun din yung advice na nakikita ko dito, maaring may tao na magbibigay ng advice sa'yo, or you giving your advice. May ganon. Pero it's more on good yung energy mo dito. It's a free spirit din kasi sa nakikita ko dito. A fresh start, no? Dito. Maganda yung energy mo ah. Ano parating kay Scorpio? Ay, may mga harmony and joy and happiness. Ate, sinisira mo naman yung card mo eh. Oo, ngayon o. Ayan o, napipio. Ano parating to kay Scorpio? Ba, puro ka ano ah. Parating sa iyo. Okay, parating sa'yo, may tao na makikipag-usap sa'yo or ikaw ang makikipag-usap. A mother figure. Yun ang nakikita ko. Pwede mag-uusap kayo related to a money. Pwedeng kapatid mo to, pwedeng magulang mo to, or pwedeng vice versa, ha? Yun ang nakikita ko dito. Also, parating money no? May parating sa'yong money. May parating na abundance. And may nakikita ko dito na may isang sitwasyon na minamanifest mo o minanifest mo in the past, and this time you will achieve daw yung bagay na yun. Congrats! Nandito na nga siya, family wishes. Yun, ma-achieve mo daw yun ngayon. Halimbawa, kung ano yung minanifest mo, you will achieve it. Yun na nakikita ko dito. And then also, parating, may malalaman ka rin katotohanan. Yun na nakikita ko. Also, katahimikan, ano? Katahimikan, magiging calm yung situation mo. Uy, inday ka. Magiging calm daw yung ano mo, yung sitwasyon mo. Kumbaga, kung dati sobra kang nag-aalala, nagwo-worry, nagkaroon ng anxiety, na stress, na depressed this time,
It's no. Parang dito siya, oh. Yun na nakita ko sa'yo. Babalik yung confidence mo. Kumbaga, you feel peaceful this time sa nakikita ko sa'yo dito. Yun ang parating sa'yo. So, iba dito, parang meron kayong mga i-analyze. Parang meron kayong mga ipaprogress or mag-iisip kayo ng mga strategy this time. Also is enlightenment, is coming sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Siguro sa mga bagay o sitwasyon na gusto mo nang i-let go, gusto mo i-cut, ganyan, tulad ng portal, may sasabihin ako sa inyo, hindi naman siguro kayo lahat to, pero may tao na nagba-black magic sa iyo, Scorpio. Meron. Or meron ditong tao sa iba, hindi sa iba ha, pero may nakita akong black magic. May tao na maaring huwag kang papasok basta-basta kapag ang related na is money. No? Huwag kang papasok. Pwede kang maloko. Kasi may nakita akong collaboration o may taong makikipag-dealing sa'yo. Or pwede rin na itong tao na to is matagal nang naloko ka or dinaya ka or may nangyaring hindi maganda in the past. And maaring ito is, alis anak, maaring ito, maaring ito is kumunik uli sa'yo. Or sa iba is bago to ha, ganyan. Kung magkakaroon ka ng investment, kailangan mo mag-trust sa intuition. Kasi kaya rin lumabas si Kendall. You will be show the way. Mag-trust ka sa intuition mo ha. Warning na to. Warning to sa'yo. And then also, may taong nakakonect sa'yo na nakakaisip sa'yo na gusto ng forgiveness or maybe this is you. May tao na may dark thoughts sa'yo. Or maybe this is you. Ha? Kumbaga, may tao dito rin sa iba sa inyo na nag-iisip na sana is ikaw daw mas stuck ka or mas stagnant ka or hindi dumating yung himala or miracle into your life or magandang mangyari, walang magandang mangyari sa iyo. Ganun ang nakita ko. So, din sinasabi niya na sana matrap ka, ma-stuck ka. Anong dapat iwasan ni Scorpio? Or baka ikaw to ha, huwag ka mag-iisip talaga ng nako, karma yan. Hayaan mo silang mag-isip sa'yo ng ganyan, pero pag ikaw nag-isip, doble-doble yan. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan yung mapanghinaan ka ng loob. Yung gumawa ka ng mga bagay na walang katuturan, walang purpose, ganyan. Yan, iwasan mo yung makontrol o mamanipulate ka ng sitwasyon, maging hindi totoo sa sarili, or mga taong dishonest. Iwasan mo yung mangako na hindi mo kayang tuparin, or mga taong hindi marunong tumupad ng pangako, ay wag, naku po, umiwas ka na doon, di ba? Iwasan mo, isa rin yun, yung sabi ko may stagnant ka, iwasan mo yun. Iwasan mong matakot sa mga pagbabago magaganap mamayari sa buhay mo. Iwasan yung hindi ka mag-trust sa intuition mo, like I told kanina, kasi ibibigay niya talaga sa'yo yung enlightenment or yung sign, ha? Ilang beses na lumabas yan. Ang dami mo ng warning. Iwasan mo yung ma-disconnect ka sa bagong beginning ng buhay mo or kung may mga gusto kang i-start, kung kinakailangan mo i-revert yung sarili mo, baguhin, ganyan. Doon ka mag-focus, huwag ka ma-disconnect. Iwasan mo yung ma-loss of control ka. Yan, iwasan mo rin yung mga taong may mga hidden motive, hidden agenda. Yan, iwasan mo yun. No? Yung, syempre, isa rin yung iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng transformation sa sarili mo. Yung hindi ka magkaroon ng pagbabago sa sarili mo.
yung i-delay or i-cancel yung mga bagay na pwede naman ngayon, magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, iwasan mo yun. Sa love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapamilya. Love po ni Scorpio. Ay, ano yan? Ganun. Okay, when it comes sa love, may ikakasal ba sa inyo? Sa iba sa inyo may ikakasal or may mga new member of the family to? Sa iba sa inyo. Pwedeng pet, pwedeng tao, pwedeng may pupunta kakasal or kasal. Okay, when it comes sa love, kung sa mga single, may tao dito. May tao siya, pero bakit ganun? Parang dalawa parating sa'yo. Dalawang bata? Or isa? Sa isa na, iba naman sa inyo is in a middle age, no? Ito. Ay, may isa pa eh. Ay, hindi, tama. Sa nakikita ko dito. Pero mag-ingat ka pa rin sa nakikita ko dito kasi isa dito very independent. Independent siya. Maaring isa dito dumaan siya sa isang relationship na broken. Pwedeng pamilya, pwedeng karelasyon. Yun, sa mga single. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, naging nagkaroon ng mga options dito sa relationship na to. Sa nakita ko dito. Yeah, there's a few options o may mga options na naganap o nangyari in this relationship. Isa dito, ikaw or siya, vice versa, no pointed name, wala pangalan mo dito, naging immature. No? Pero bakit ganun may kausap na iba? Nagkaroon nata ng distraction, no, in the relationship sa iba. Dito sa nakita ko kasi nagkaroon ng distraction sa relasyon sa mga nagkahiwalay. Ate, magkakabalikan ba kami? Pero may nagmamanifest eh. Ay, hindi na. Pero ini-spy ka pa rin niya o ini-spy mo siya? Yun ang nakikita ko dito. Kasi naguguluhan yung isa pero sabi niya napapagod na ako. Pero naaalala ka o ikaw ito, no? Yung mga nakaraan. Yun ang nakikita ko dito. Gusto niya mag-sorry sa situation. Gusto niya ng peaceful situation. May tao nagbibigay sa kanya ng payo, no? Kumbaga parang inaano siya na, ikaw ito ha, may tao nagbibigay ng payo. Yun ang nakikita ko sa kanya. O sa'yo to. Sa mga magkakarelasyon, hot and cold, maaring hot and cold yung situation, siguro isa talaga is immature o mas bata, no? Ang nakikita ko dito, bakit ganun? May option din. Sana hindi rin kayo to. Sana hindi kasi pag titinan ko dito parang may distraction. Pwedeng may kinakausap ang isa sa inyo? Yun ang nakikita ko dito ha. Yun. Pwedeng may isa sa inyo may kinakausap na iba. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng iba sa inyo iba yung lahi, no? Or magkaiba kayo ng language. Pera. Kamusta po yung pera ni Scorpio? Anong ibig niya sabihin, universe? Ano po mangyayari, universe?
Ano po? Okay. When it comes sa money mo, ang sabi dito, kung magbibigay ka daw ng effort, magkakaroon daw siya ng transformation. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, andito rin yung sitwasyon na kinakailangan mong i-release yung sarili mo sa isang sitwasyon sa buhay mo. Huwag ka mag-delay-delay pagdating sa pera. Andito ka kasi sa isa, ano mo parang nag-iisip ka o nagsisiyasat ka o naghahanap ka ng something, no? To recover yung pera mo dito sa nakikita ko dito. Parang gusto mo, halimbawa gusto kong magkaroon ng expansion or gusto ko ng new project, gusto kong gawin to, gusto kong gawin yun, gusto kong gawin yan. Gawin mo daw, sabi dito. Kaya nakikita ko dito. Kailangan mo din daw makipagsapalaran at magbigay ng effort at mag-move forward dun sa sitwasyon na yun. Mag-effort ka talaga. Lakasan mo daw yung loob mo, mag-focus ka, kailangan katatagan, at kailangan mo daw magpasya. Yan ang sinasabi dito. Kumbaga, be a challenger. Kung paano mo mapapalago yung pera mo. Kasi it will success naman sa nakikita ko dito. Na baka very careful mo naman sa nakita ko dito sa money mo. Pero kung may gagawin ka daw, okay daw. Magiging maganda rin yung resulta. Tulad na sabi ko, di ba, sa portal? Yun. Health ni Scorpio. Mag-action ka, it will success, oh. Okay. Universe, ano to? Ay, ano ba yun? Layo. Ay, may taong ano, may sakit ka? Or may taong may sakit? May taong may sakit. Need to heal. Oo nga, may sakit nga. May taong may sakit. May low energy. Isa dito, pwedeng mas bata sa'yo yung isa, pwedeng isa naman is mas matanda sa'yo. Yun ang nakikita ko. Sa iba, kuhanin mo lang sa inyo doon. May bata at may konting, siguro kaedad mo or mas matanda sa'yo, parang ganun. May taong may sakit, may taong need to heal. Siguro sa part mo, this 1 to 15, siguro handito yung makakaramdam ka lang ng pagod, ganyan, makakaramdam ka ng mga sakit sa mga buto-buto, kasukasuan, may mga mananakit sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba kasi dito, nandito kasi si Star. May tao kasi may sakit sa blood, pwedeng high and low, pwedeng diabetic, or pwede rin na cancer, bato, kidney. Yun ang nakikita ko. Puso. Kasi dito si si saging ng puso. Saging ng puso. Andyan. Puso ng saging. Engot talaga si ate. Yan. Yun ang nakikita ko dito. Basta magkaroon ka ng maintenance kasi need to heal daw. Pwede iba sa inyo, pang forever kayong gamutan or kailangan forever maintenance. Ikaw or someone. Advice po, universe, kay Scorpio. Nananakit, may taong masakit palagi ulo or nananakit ang ulo or pwede rin na hindi ko alam kung sinisikmura ka or may sakit ka sa bandang tiyan or someone. Tsaka masakit pa or ika-ika or hindi ko alam kung ano nangyari pero parang ganyan nakita ko. Baaring nahihirapan maglakad. Isa doon. Advice po.
Diba dito may travel, ano? Kasi may departure ako nakikita. Oh, okay. Yung mga dapat na action, ano? Iba sa inyo magiging busy kayo. Kumbaga marami kayong gagawing task, multiple tasking, yan, multiple priorities. May makaka-receive ka raw ng gift, ang nakita ko dito, or may nagbabalak mangutang sa'yo. Or ikaw ito, ha? Yan, vice versa. Mangutang or manghiram o manghingi ng pera. And then also, ang nakikita ko dito is may hingi ng tulong. Either tutulungan mo siya or ikaw ang hihingi ng tulong. Vice versa. When it comes to advice, always you need to control and balance any situation in life, lalo na pagdating sa pera. Wag masyado mas marami ang lumabas. Mas mag-keep ka, sinasabi, kailangan mo daw mag-action. And also, this a time na mag-start ka ng new beginning sa buhay mo. Be creative, trust your intuition. Kumbaga, the positivity happen to your life kasi is in your hand. It's up to you to make it happen. Ayun ang sinasabi ni card, no? May mga bagay kasi na kailangan mo ring i-evaluate. May mga bagay na magkakaroon ka daw ng choices pero mag-trust ka sa intuition mo. So, nakikita ko dito. And then also, value the person who value you. Value the coin. Siyempre, isa rin yun, no? Value the coin. And forgiveness is needed. Ang sinasabi rin dito, no? Maging mapakumbaba ka, be grounded, tsaka be thankful, maliit man o malaki na blessing na kukuha mo. Tsaka, ito na yung time na mag-action ka at magkaroon ka ng level up with sa sarili mo. Kumbaga, this a breakthrough para sa'yo. Accept all the lesson. Whatever holding you back sa nakaraan, let it go, leaving behind. Mas more ka maging wiser and stronger this time. And syempre, be patient. No? May mag-a-apologize sa'yo. Hindi ko alam sino. Yun. Yung iba naman sa inyo, may nagtitiis at nagtitimpi ka sa isang sitwasyon. Kung saan aspeto ng buhay. Yun na nakita ko. Arigato naman si God bless.